Ipapakita ko sa video na to kung bakit pagdating sa mga ulam na gamit ay baka, ay number 1 ang Padre Garcia. Kilala ang bayan na to bilang sentro ng kalakalan pagdating sa baka. Makakasigurado ka din sa Padre Garcia, hindi laang fresh, ay quality pa ang mga baka. Dito itinitinda, kaya siguradong sariwa. At titingnan natin kung papatunayan ng BD Eatery kung masarap ang kanilang baka dishes. Samahan mo pa ng galing na mga Garciano ay pihadong masasarap ang luto. Bukod dyan ay susuyurin natin ang Padre Garcia para sa kanyang mga hidden. Akalain mong sa silong ng bahay na are ay may kainan. At legendary street food. Ay since 1955 pa yan. It's a beautiful day for a food trip. Let's go! Akalain mong sa silong ng bahay na are ay may kainan at special mami ang tinda. Dumayo tayo ng Padre Garcia para magmami. Very charming ng location, kakatuwa. Ayan, along the highway, makikita mo aring bahay na are. Tapos sa silong, yan, nandyan ang mga mesa, yuyuko. Baka mauntog. Tapos nandun, yung ata ang may-ari. Yun ata ang Ate Olive. Ang pwesto niya, katabilaan na rin gasoline station na are, Double R. Makikita mo na yung din eh. Ayan, kasama natin si Ate Olive ngayon. Kumusta po kayo? Okay naman po. Good morning po. Ano po ang inyong tinda? Mami lang po, special mami. Special mami. So, ho ang inyong mami noodles. Tapos, ano ho yung mga toppings ho ng mami? Meatballs, atay, at saka po yung mga sibuyas, bawang. Bawang, opo. Kailan ho nagsimula ang inyong mamihan? Matagal na po ito. Siguro may 23 years na. Talaga po, may 23 years Opo, na. no ko'y dalaga. Ako sadya may karihan. No ko'y dumating dito, gusto ko maghanap buhay. Ay pinayagan ako niya na mag-atinda ako sa silong. Pansamantalang dagdag kita. Sa awa rin si tumagal, lumakas na lumakas. Ito ho talaga ang recipe nyo mula noon o talaga nag-improve na lang ho? Nag-improve lang po. Dahil nung mag-pandemic, nag-iba kami ng timpla kasi noon mga estudyante lang ang customer namin. Ngayon, mga dumadayo na. Magkano ang isang order ho? 60 lang po, isang ganito. 60 pesos, isang ganyan ho. So, kompleto na. May atay, may Opo, meatballs. kompleto na po siya. Anong oras ho kayo nagbubukas? Kami po nag-i-start mo pa kayo, mga 6:30. Ganun po, kasi kami nagluluto pa ng mga toppings eh. 6:30 hanggang anong oras ho? Hanggang alas 12:30 ng tanghali. Alas 12:30. Ubus na ho yun. Pag Ubus na po yun. Opo. Sa isang araw, nakakailang kayong kilo ng Mickey? Hindi na po, Mika, pinagkukuhan. Itlog na lang po. Pag mga holiday, nakakawalo, nakakasyam. Pag ordinary, 5 tray, 6. Iniimbitahan ko kayo magmami sa special Olives Mami. Dito sa ilalim na silong ng bahay. Yan. Ops, yuyukot, baka mauntog. Mababa nga. Yan, arin ang special mami ng Ate Olive. Wow! Yung sabaw, ganda ng kulay, manilaw-nilaw. Tapos medyo malapot. Tapos yan, may additional, may chicharon pala na topping din. Good serving size for its price. Lalaki ng meatballs. Can't wait to try it. Ayan na, good morning from Padre Garcia. So, hindi lang naman puro baka ang handa ng Padre Garcia. Ayan, meron ding special mami. Gusto ko munang timusan yung sabaw, kung anong lasa. At ngayon ay medyo makulimlim yung panahon. Medyo maginaw na konti. Masarap magpainit ang tiyan. Tikman natin. Wow! Malasa yung sabaw Alam mo yung sabaw niya na alam mong meant siya na lagyan ng konting patis saka ng sili sa konting kalamansi. Gawa tayo sa usawan yan. I-enhance lang natin yung lasa. So magarning datingan ng mami. Ang masarap dyan, maanghang na patis mansi. Tapos lalagyan mo ng maraming paminta. Yung tipong mapapabahin ka na. Yan. Samahan natin ng Mickey noodles.
saka ng meatballs. First bite. Thank you, Lord. Yung meatballs, crunchy may crunch pa siya. Ito yung mga masasarap talaga na breakfast. Mainit na sabaw, may noodles for carbs, may mga protina din, and very comforting. Ayan, may chili oil din pala sila. Dagdagan natin ng anghang. Ayos ang padaling area. So yan, may chicharon na, meatballs, noodles. Yung sabawang Kasi ang mami naman, pare-parehas lang naman yun Sa sabaw yung magkakatalong. Ayun yung kaldo nito, sarap. Tapos yung meatballs din, masarap siya. Crunchy na may lasa na. May atay nga rin pala. Maganda rin yung pagkakaluto ng atay, hindi overcooked. Kaya naman pala mga taga Padre Garcia ay suking-suki din pag-almusal. Pagkarni nga naman ng start mo sa araw mo, ay ayos na. At napakagandang start na rin sa ating Padre Garcia Food Crawl. See you sa next one. At din sa Batangas, pag-uusapan baka, kailangan isasama mo sa usapan ang goto. At din sa Padre Garcia, are ang marerekomenda ko, Tamiya Eatery. Kita nyo naman, napaka street food vibe talaga. Talagang along the highway, very unassuming, pero ang sarap ng goto din. Are ang sabaw. Kita nyo naman ang kulay ng sabaw na iyan. Oh, sarap niyan. Ano yung nasa plastic? Dugo po. Dugo. Kasi maghihiwa-hiwalay ang dugo Tapos, ari yung kanilang mga lamang loob. Malambot na yan. Chachap-chapin na yan. And order na tayo. Dalawang order. Anong mga order dito? May mga regular special pa o isa lang? Ito po ang order niya ay special overload na 150 pesos po. Ito po yung taba. Yan, taba. Ano yan? Liver po. Liver. Ito po yung Tuwalya. towel. Yan. Tupalya. Ito kang Tuka. hali po ang tawag. Pali. Po ang hali. Puso po. Puso. Ito po yung bitukang tumbong po kung tawagin. Ito po yung balat. Ito po naman available lang po sa special overload. Ayan. Tapos pag special overload ang order mo, Special yan, overload meron na kang po. laman. Meron din dugo. At taro na ang asbok na sabaw. Aro na ang special overload na goto. Wow! Full kong kain din kasama ko si The Chewy Show. At yon, nagustuhan niya talaga to. Ako nagustuhan ko rin. Tapos dahil sa vlog na yon, pumunta din si Chef Camille at nagustuhan din niya. Ayan. Ay, sino ka namang hindi mapapaibig dyan? Good morning and good day. Ako po si Noemi Higuliana Salaw from Padre Garcia po. And of course, ang ipinagmamalaki po ng aming family, ang amin pong sariling recipe dito po sa Tamiya Goto and Eatery. Kami po ay nag-start last June 15, 2015. So almost 9 years na. So ito po ay nag-start po yung aming negosyo kasi talagang ang family ko po, especially po yung husband ko, ay napakahilig po talaga sa goto. Darling, ikaw naman napakahilig din sa goto, ay ako'y magluluto, itikman mo. Sabi, sige nga ikat ng aking matimusan. Sabi nga yung alam kong way ng pagluluto ng goto, which is naman ako sa parents ko. So nakikita ko sila paano magluto, in-enhance ko lang po yon. And thankfully, nagustuhan naman po nila. Naisip ko, sir, bakit hindi natin gawing negosyo? Para hindi lang ikaw ang satisfied, may share na rin natin sa iba. Alam ko po na magugustuhan nyo po and hindi po ako mapapahiya sa inyo.
May inabala tayong customer din eh. Ari pala yung vlogger din, si Katigas TV. Kumusta ang kaya mo din sa Tamiya? Alay, masarap po talaga kung babalik-balikan ninyo pag kayo napatikim po din sa Tamiya, Goto. Ako yung nakakain na din eh. Eh, syempre, sobrang sarap. Eh, di syempre tating laging babalik-balikan. Pag okay na pa sinsay nyo rin Tamiya, Goto. Talagang quality. Ito na, narinig na ulit tayo sa Tamiya Goto. Nung una ko rin natimusan, parang mga 8 months ago, sabi ko, babalik ang Korea. At arin na nga, binalikan natin to highlight ang baka ng Padre Garcia. Tayo ay mag-gogoto din sa Tamiya. Yan. Higop muna tayo ng sabaw. Tingnan natin kung may naiba sa timpla. Gayon na gayon pa rin. Quality. Hindi na mapaparami ng kain. Yan. May kanin agad. First bite. Thank you, Lord. Gagawa lang tayo ng sausawan. Iba talaga pag fresh ang baka. Nalalasahan mo yung hindi frozen. At pag dini ka sa Padre Garcia, at ka nga naman magpo-frozen pa. Kaya dyan laang ang tindahan ng baka. Lagyan natin ng hang ng patismansi. Quality. At open sila 24/7. Kaya kung naghahanap ka ng late night goto hits, yun sa Padre Garcia. Tapos, isa sila sa few na gotohan na mayroong chili oil. Yan, dagdag anghang at dagdag flavor. Tapos, ang gusto ko lagi sa nila, sa mga piyesa nila, hindi siya melts in your mouth na lambot, pero malambot. Kumbaga may anin ka pa rin. Meron ka pa rin ngunguyain. At isa rin sila sa few gotohan na merong dugo. Marami sa mga gotohan walang dugo eh. Ako naman, hindi naman ako masyado mahilig sa dugo. Pero pag nandyan, kinakain ko. Dahil nga bihira ng gotohan na may dugo. Pag narinig ako, nagdudugo ako. At sulit siya sa 150 ah. Actually, pwede nga for sharing to. Pare may laman. Ito isang rason kung bakit kailangan mag-special na overload para may laman. Ganun din. Hindi malambot, pero hindi sagad ang lambot. Pero ito talaga, yung quality ng lasa, ng sabaw, tapos yung iba't ibang pyesa, tapos yung freshness ng baka, yun ang dahilan kung bakit mo dadayuhin at babalik-balikan ang Tamiya Goto. Abang-abang kayo dyan. Meron pa tayo pupuntahan for this food crawl na isang eatery na matagal na, legendary na rin din sa Padre Garcia at sikat sa kanilang mga beef dishes. Ngayon, i-enjoy ko muna to. I suggest you do the same. Punta na kayo dito. Karne ang kaldereta. Di malamig naman at maghahalo-halo tayo din sa The Original Chidings. Laki ng halo-halo ang area. Ano ang kakaiba sa halo-halo na rin? Anong espesyal sa halo-halo na rin? Ay, since 1955 pa yan. At sila ang home of Padre Garcia's Original Halo-Halo. Good morning ho. Ako po si Rizal Lailo, owner ho ng The Original Chidings Halo-Halo. Ang Chidings Halo-Halo po ay nag-originate po sa mother-in-law ko, which is Mercedes Chiding Pernes Lailo. Interview ko po siya. So, anong year po siya, anong age po siya nag-start. Banggit po niya sa akin na 18 years old. Parang gusto lang niya magkaroon ng kita kasi hindi naman po kasi siya nakatapos. So, gusto niya magkaroon siya ng kita. Pinag-aralan niya, magluluto lang siya ng minatamis na saging. And then, parang na-over yung luto niya. Nung na-try niya, kala niya, hindi naman pala sunog. So, nung tinikman niya, parang kaiba. So, doon nag-start yung sa saging and then din sa kamote din. And then, nagsimulan lang siya sa isang maliit na store doon sa may harap din. Naglagay siya ng isang maliit na store na puro halo-halo lang. So, doon umpisa nakilala yung halo-halo niya kasi medyo unique yung taste ng saging at saka kamote. Akala nga nila yung saging ay isang palok kasi medyo dark. So, nung tinikman nila, parang kakaiba. Kasi kahit yung ibang tao na dumadayo dito, yun yung sabi nila, hindi ganun karami ang lahok
pero kakaiba yung lasa. Unique. So yan, umorder tayo ng 2 halo-halo. Si Sir ang gagawa ng aming halo-halo. Ano yung kamote? Kamote. Saging, tapos ito talaga yung ano, kumbaga pinagsimulan ng lahat. Yung akala sunog, akala sampalok, saging iyan. Sweet beans. Are ay beans. Tapos mais. Ube. Kahirap kainin ng halo-halo pag hindi matamis. Expected na yan. So, dahil yelo na. Yelo. Yan, yelo. Kinaskas na yelo. Yan, lalagyan ng evap. To make it more special, lalagyan ng Chef Juan. Yun. And to make it sweeter and more special, Caramel. caramel. Yun. Wow. At ari na ang the original chedings. Ari na ang legendary halo-halo din sa Padre Garcia, ang the original chedings. Since 1955 pa. Haluin na natin ng ayos. Gusto ko yung ano, yung nilagyan nila ng caramel. Although yung caramel ay parang leche flan na rin ang lasa niyan. Pero yung dadagdag ng tamis, lalo ng inam. Yan. Hahanap tayo syempre ng dami ng toppings niyan. Halos lahat ay hagip. First bite. Thank you, Lord. Yung saging na ang ganda ng texture, yung chewy pa, yung ano siya, yung parang yung saging na talaga nag-caramelize na dumidikit-dikit sa ngalangalan mo. Tapos yung kamote niya na very smooth, very creamy, na may konting tamis din. Tapos pag humalo na siya doon sa gata, sa yelo, ito talaga yung mga halo-halo na iinumin mo talaga. Kasi di ba nauuso ngayon, lalo sa Maynila, yung mga halo-halo talaga na overloaded talaga. Nakita mo talagang halos gourmet na. Ito, keeping it simple. Pero every ingredient matters. Dito sa halo-halo na to, every ingredient, pag pinagsama-sama mo, nagko-complement sa isa't isa. Yung beans na very satisfying kagatin. Tapos yung corn na iba din yung texture niya, na may konting tamis din. Creamy na leche flan. Hindi naman ito tatagal ng ganito kung hindi talaga siya masarap. Beloved ng mga taga Padre Garcia at unti-unting nakilala sa ibang bayan. At maya-maya, di mo napapansin, paubos na. And gusto ko yung touch ng ng caramel. Ngayon ko siya nalalasahan eh. Yung nakain ko na yung leche flan, pero nandun pa yung tamis ng caramel. Kahit may caramel, kahit may saging, kahit may leche flan, hindi siya sobrang tamis. Nabalansin yung ibang ingredients. Yun yung sinasabi ko na may ingredients niya. Simple lang, konti lang, pero pag pinagsama-sama mo, yun ang complement ang isa't isa. Kaya ito, must try ito sa Padre Garcia. Narito na tayo sa sikat na kainan din sa Padre Garcia, ang BB Eatery, Gotohan sa Bakahan. Lutong bahay, napakaganda ng pwesto na rin. Yan sa tapat laang kung saan nagkakabentahan ng mga baka. Kasi nga, being the cattle trading capital of the Philippines, makakasigurado ka din sa Padre Garcia, hindi laang fresh, ay quality pa ang mga baka. At titingnan natin kung papatunayan ng BB Eatery kung masarap ang kanilang baka dishes. Kita nyo naman, dami nakakain. Alas 10 pa lang, wala pang tanghalian. Marami sa mga kumakain din yung mga dumayo ng Padre Garcia para nga magtinda o bumili ng baka. Kaya galing daw, pagtapos na doon, di na naman kakain. Pare ang kanilang mga tinda. Yan, di naman puro baka lang. May mga isda rin. Yan, merong dinuguan. Ate, ano ito? Apritada po. Apritadang baboy, ano? Areho. Paksiw na pata ng baboy. Gulay ng bulanglang. Are. Wow, adobo. Parang nagmamantika, manamis-namis. Areho, adobong atay. Atay balunan. Sinigang na baboy. Bopis. Tapos, pusit. Kumba. Tambakol. Kinamatisan lang o sinigang? Kinamatisan. Tapos, ay kalderetang manok. Paksiw na bangus, are.
Tapos tinolang native areho, no? Na manok. Yun, ginataang kalabaw. I've heard great things about this. Areho. Kalderetang baka, champeni kambing, kalderetang kambing, kare-kare. Wow. Kaya si Mrs. nahihirapan pumili. Ang dami daw masasarap. Pero baka daw siya ay kinamatisan. Nung sabi ko na pumili na ng gusto niya, ang tanong sa akin, ilan? Kung ilan daw ang pwede. Isang inihaw na tilapia sa isang tortang talong. Yan ang kay Mrs. Parang nga ngayon ako makakatikim yan. Ginata ba? Magkano to? 80 po. 80 pesos. Isang gayaan. Isang kaldereta. Baka. Aring kare-kare, magkano? Ari po, 120 din. 120. Ano mga lahok niyan? Buntot, balat naman. Pero purong baka re. Opo. Sige, isang kare-kare. 120 daw. Thank you. Yan. Yung champeni, magkano? 88 po. Isang champeni din. Sa din. Tapos 3 kanin. Are na, ang aming pagsasaluhan. 3 kaming kakain din eh. Solve na solve. Yan na. No, kaya uunahin ko din eh. Parang gusto ko na mag-kaldereta. Yan, are kalderetang baka. Yan naman yung kalderetang Batangas. Uy, malambot ah. Uy, kita nyo yan? Malambot oh. Yan. First bite. Thank you, Lord. Garne ang kaldereta. Garne yung mga luto ng ano eh. Pag mga paisanan, mga piyestahan. Opo, sarap. Yung nag-aagaw yung lasa ng baka, yung anghang. Tapos may konting sweetness, konting cheesy flavor. Good start. Tapos meron silang kare-kare. Yan, daw lahok-lahok na. Yun. Balat. Yan tayo. Lagyan natin ng gulay. Tapos ang ganda ng kulay nung napaka-vibrant po. Lagyan natin ng alamang. Yan ang mga kare-kare bite. Wow. Gelatinous. Heavy on the peanut flavor. Salty. Lalo na pag nalagyan mo ng alamang. Naalala ko nga kay mami, kahilig mo sa kare-kare. Tapos, din sa Garcia, hindi lang baka itinitinda dyan. May mga kalabaw din. Kaya to, may ginataan na kalabaw. Very rare yung nagtitinda nito ah. Unang-una, yung yung ginataan ng baka, bihira rin yan, ay ginataan kalabaw. Yan. Siyempre, sarasahan natin. Ang sarap ng pagkakagata niya. May konting flavor ng luya. Yung pinakabaka, may konting pagka-chewy, pero overall yung flavor, sarap. Tapos din sa Batangas, ang kakampisan dyan ng mga baka dishes ay mga kambing dishes. Kaya may champeni din. Yung champeni niya, walang anggo. Tapos medyo chewy ng konti. Tapos una mo matitikman, medyo konting tamis. Tapos yan, may anghang ng konti. Tapos yung sarsa niya, really thick. Din ang overall na paborito ko, aren, kalderetang baka. Napaka-solid naman na rin. And close second, aring ginataang kalabaw. Must try din rin. Kung aring ginataang kalabaw, mas malambot ng kaunti, talo niyan para sa akin. Aring beef kaldereta. Isa na namang solid food crawl din sa Padre Garcia na tikman natin ang masasarap na baka dishes at hindi lang mga baka dishes. Atimusan din natin ang mga pinagmamalaki ng Padre Garcia at nakita nyo na isang underrated food destination ng Padre Garcia, kaya dayuhin nyo na. That's it for today's vlog. Thank you for joining me. Sana nabusog kayo. Sana nag-enjoy kayo. And if you did, make sure to click on the subscribe button and notification bell and watch my other vlog right here. Thank you for watching. I'll see you in a bit.